Go. Ayan, dyan sila naglalabada, dyan sila nagbabanlaw. Ayan, napansin ko, kaya naging ganyan din yung ilog dahil sa mga taong nakatira dito sa gilid. Dahil dyan nila tinatapon yung basura, una-una yung basura, yung bowels nila, tapos, syempre yung mga ihi, dyan na rin sila. Pag tinatama, alam niyo naman ang tao, di ba? Tapos, ayun, tingin ko kaya naging ganyan yung itsura ng ilog dahil na rin sa kanila. Nanganib din yung, tingin ko dahil sa itsura ngayon ng ilog, nanganib din yung mga pasahero, mga bangkero, pati na rin yung mga tao na naninirahan sa ilog dahil napaka-toxicated na ngayon ng ilog. Makita natin, masama naman talaga sa kalusugan, titignan pa lang natin yung itsura niya. Sobrang nakakadiri. Puro burak na yung nasa ilalim. Kaya tumaas din niya ng ganyan. Kasi nung medyo bata pa ako, hindi pa siya ganyan kataas. Tumaas lang siya. Dahil na rin sa mga burak sa ilalim. Burak sa ilalim. Tapos, ayan. Parang siguro, tung sa ginagawang trabaho nila Mang Ambo, napakadelikado dahil na rin sa kalusugan. Napansin ko nga nung in-interview ko nung nakita ko yung mga anak ni Mang Ambo, grabe, super, ang daming galis sa katawan, lalo na sa banda dito sa legs nila. Grabe, siguro na rin, dahil nakatira sila sa tabi ng ilog, naapektuhan yung kalusugan nila. Ayun, dumami yung sakit sa balat. Ayan, napakadelikado. Siguro, pagdating na pag lumala pa yung itsura ng ilog, pati yung kalusugan ng iba, madadamay.